Nako, nakaranas ba kayo ng isa ba kayo sa mga nakaranas ng brownout? Dahil pa rin sa kakulangan ng supply po ng kuryente, makibalita nga tayo sa DOE mga kapuso kanilang iniimbestigasyon ng pahayag po nila nakaraang buwan na parang bakit ganon, ba't nagkakasabay-sabay nagkakaroon ng outage sa ating po mga power plant. Ang Assistant Secretary, Department of Energy o DOE, si ASEC Mario Marasigan. ASEC Marasigan, sir, kamusta ka na? Magandang umaga po sa inyo. Si Orly po ito sa DCWB. Magandang umaga po, Kaoli. Lalong-lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat. Magandang umaga po ito. Sir, naririnig niyo po ako ng malinaw? Yes po. Ayun, okay. Sige, nawawala-wala lang kayo sa aking monitor. Asek, makikibalita lang ho kami. Meron na ho bang lumalabas sa inyong ginagawang investigasyon dito sa hanggang ngayon ay problema sa mga power plant na sunod-sunod pong nawala at hindi nakapag-produce ng kuryente? Asek. Lahat po na yan ay atin pong sinusubaybayan at atin pong minomonitor closely. Direkta na po sa mga operator ng mga power plants natin para malaman kung ano talaga yung estado ng kanilang mga operation. At so far naman po, meron na tayong mga planta na nakikita na nakabalik na po sa serbisyo. Alright, bumalik na pero mukhang malaki-laki pa rin yata ang kakulangan dahil lagi pa rin kami nakakarinig ng yellow and red alert sa national grid. Ang grid JB, Wendell, GRID hindi GREED. National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, ASEC Tama po kayo, nagkakaroon pa rin po tayo ng mga yellow alert, pero after po nung insidente nung Thursday night, na nagkaroon po tayo ng red alert, so pa naman po maganda po ang ating monitoring, pero hindi po lang yung sa kasalukuyan, hindi lang po yung epekto ng pagkaka-outage ang tinitingnan natin, kung hindi ito po pagpasok ng tropical cyclone, tropical depression po na si Agon. Tinitingnan din po natin, baka po ito ay magkaroon din ng epekto pagdating po sa ating generation facilities at maging yung ating mga transmission facilities. Actually, panghuli ko sana ng tanong yan Itanong ko na, total, nabanggit ninyo, ASEC Mario, kumusta ho ang report ng mga maaring plantang naapektuhan kung meron man o transmission kung meron man itong bagyong Agon? So far po, wala tayong naririnig na epekto pa ng bagyo pagdating po sa ating mga transmission facilities. Pero pagdating po sa ating mga generators, may mga ilan pong nagre-report sa atin na sila po ay nag-observe cleanly, nagko-closely monitor po sila sa takbo po ng ating bagyo dahil pwede pong magkaroon directly or indirectly ng epekto to sa kanilang mga power facilities. Kagaya po ng supply ng fuel, ito po kasi nababasa po yung ating mga carbon, for example, no po? Tapos hindi rin po natin alam kung tataas ba o mami-maintain natin yung level ng tubig natin sa mga hydro facilities natin. So lahat po yan ay tinitingnan natin at inoobserbahan natin ng closely. Alright. Balikan ko lang yung una kong tanong. Ni isa wala talagang, ibig sabihin, wala tayong napansin na unusual na pagtigil ng pag-supply ng kuryente dito sa mga napakaraming mga plantang tumigil mula nung huling bahagi ng March hanggang Abril, hanggang nitong buwan ng Mayo, ASEC? So walang unusual? So far po, ang nakikita po namin ay mga technical concerns. Ito po ay dahil na rin doon sa katayuan ng kanilang mga planta. At hindi pa naman po kami tapos sa investigasyon kung meron nga bang ibang dahilan kaya itong mga planta na ito ay nagkaroon ng outages. At kung hindi po kami makontento dun sa mga obserbasyon namin, pati na po resulta ng aming assessment, baka po umabot tayo dun sa kami na po mismo ay personal na magbibisita sa kanilang mga planta. Bakit nga pala nalalagay ngayon sa malaking pagtuligsa ang WESM? Parang ang dating ASEC, hindi naman ito nakadulot ng magandang ginhawa. Kung tutuusin, perwisyo pa nga dahil sa dapat merong tutulong sa magkaroon ng supply. Ang mahal maningil. Ano ba talagang plano? Ano ba sa tingin na dapat kung meron man dapat na baguhin o i-amend ang DOE para mas maging malaking tulong sa mamamayan. Ito pong trabaho ng WESM o Wholesale Electricity Spot Market, ASEC. Well, yan po ay isa rin sa mga inoobserbahan natin
ano nga ba yung behavior ng trading ng ating mga stakeholders. Ayaw mo naman nating wholesale. isipin na kunyari walang kuryente, walang puproduce, tapos pupunta doon, tatagain ng mahal. Pero parang involved din yung nagpo-produce ng kuryente sa mga nasa mesa. Yan ang yan ang kalimitang haka-haka ho kasi, Asik eh. Well, ang ginawa po ng ating Energy Regulatory Commission ay naglabas po sila ng kalatas, no? At sinabi po nila na pagka nagkaroon ng red alert, ay sususpindihin po yung merkado natin sa wholesale electricity spot market para po magkaroon ng control pagdating po sa pagtaas ng presyo. At sa kasalukuyan po, dahil nagkaroon tayo ng red alert nung Thursday night, suspended pa rin po yung trading WSM. pagdating po sa Okay. wholesale electricity spot market. Pero patuloy po yung negosyo at yung pagpapalitan po natin ng mga trading, pero kontrolado po natin yung presyo. Marami siguro maganda na rin manggaling sa inyo. Kayo po nagbabantay ho. Alam nyo po ang karakter, alam nyo behavior ng power sector ho eh. Siguro may naririnig ninyo na meron na rin mga pagtatangka sa Kongreso na baka kung pa pwede, balik na muli sa gobyerno itong pagpapatakbo ng sektor ng kuryente natin dahil mula nung naisabatas yung EPIRA law na ang hanggang di mapagaan ang buhay natin sa supply ng kuryente, baliktad na nangyari at patuloy pa ito na nanalasa ho ngayon. May ano ba? May punto ba? At kung sakasakali, kaya bang gawin yun? Posible bang mangyari yun? At kaya nating hawakan yun na ASEC? Well, sa kasalukuyan po, nagkaroon po tayo ng assessment at review dun sa actual implementation po ng ating Electric Power Industry Reform Act. Okay. Kung kaya kami po yung nagbungkahi ng mga pagbabago doon po sa mga provision ng ating EPIRA. At ito po ay kasalukuyang dinideliberate na sa House, sa ating pong Committee on Energy ng House of Representatives. Patuloy po yung pagsasaliksik natin tungkol dyan. At marami-rami po tayong nirekomenda para po baguhin doon sa mga provision ng ating EPIRA. Ang malungkot nito, hanggat nagkakaroon tayo ng problema sa supply ng kuryente, tapos yung binabagit yung actually, kahit kagabi yata, nagkaroon ng brownout sila mga lugar eh. Lalo sa Metro Manila, lagi iniisip tuloy na mukhang kinakailangan na itong tingnan uli. Kailangan pa ba na hiwalay siguro magandang sa inyo naman galing ASEC, kinakailangan pa ba talaga na hiwalay yung power producer, transmission at distributor? Hindi ba pwedeng isa rito production and then distribution na lang? Pwede ba yung ganun, ASEC? Well, isa po sa ating tinitingnan na paraan para mapababa ang presyo ng kuryente ay maging aktibo po yung competition pagdating po sa generation sa generation sector. Alright. Ito po ay deregulated na. Ngunit alam po natin na marami pong issue na nire-raise regarding po dito nga sa kalagayan ng ating implementasyon ng EPIRA. Kung kaya't kagaya po ng nasabi ko, marami po tayong pinag-aralan, in-assess po, at kung kaya't ito po ay isinama natin doon sa amendment ng EPIRA. Pero maiba po ako, yung po nabanggit ninyo na meron pong mga brownout kagabi, wala po akong direktang natanggap na tungkol po dyan dahil wala naman po tayong yellow alert kahapon. Wala nga pala, sorry. Binabasa ko nga ito, Thursday pa pala ito. Oo, Ako, Thursday. Thursday po. Alam ko to kasi isa ako sa hindi nakatulog. Opo, pasensya na po kahapon. Marami. Talagang medyo marami-rami yung lugar na naapektuhan po ng ating red alert at manual traffic. Umabot po sa 480,000 nung Webes pa to, nung Webes. Anyway, ano yung mga maaring nagiging reaksyon ng DOE? Sa bagay, ang dapat sumunod dito ay NGCP dahil meron silang kasosyo, di po ba, na Chinese government ang identified sa pamamalakad sa gobyerno ng China na laging pag ganitong meron tayong problema sa kuryente, yun ang laging iniisip nila eh. Paano ba ito tinutugunan at hinaharap ng DOE? Well, kami po ay sa pagbabalangkas lang po ng policy. Kung kaya kami po, kung sakali pong ang ating Kongreso, whether it is the House of Representatives at saka ang Senado, mag-conduct po sila ng mga investigasyon or mga hearings, kami po ay nakikiisa at sumusuporta po sa pag-conduct ng mga ganitong assessment. At tinitingnan po rin namin dahil alam naman po natin na obligasyon din ng ating kagawaran ng enerhiya na anuman pong assessment ang mangyari at magawa natin,
kailangan po nating ipaalam kaagad ito, hindi lang po sa Office of the President, kundi sa dalawang sangay po ng ating Kongreso. Nakadino raw ho ba kasing obligasyon yung pagdaragdag ng power generators o yung gumagawa ng kuryente, producer? Ito ho ba yung sa DOE o tulad ng binanggit yung kanina, yan privatized na. So sila ang sinong dapat talagang nasa kanilang kamay kung gusto nila maglagay ng power plant dito. Paano ito, ASEC? Yan po ay nasa private sector na, yung ating generation sector. Ang ginagawa po ngayon ng Department of Energy ay paano pa po natin mapapaganda yung tinatawag po nating investment environment para po maraming pumasok na pribadong korporasyon, local man ito o foreign, para nga po magkaroon ng patuloy na pagdadagdag ng mga generation facilities dito sa ating bansa. In fact, kasama po dyan ang masusi natin pag-aaral hindi lang ng conventional power plants. Isinusulong po natin na magkaroon tayo ng maraming indigenous resources development, kagaya po ng renewable energy development, at tumitingin na din po tayo sa mga alternatives na pwede natin gawin, kagaya po ng paggamit po ng mga baterya, ng mga pump storage hydro, at even po yung pag-aaral natin kung pwede bang maglagay na tayo ng nuclear facilities dito sa ating bansa. Alright. ASEC, maraming salamat muli at mabuti na lang nakakausap namin kayo kasi pinag-uusapan natin brownout ng Webes. Hanggang yung linggo, maraming nagngingit-ngit eh. Pasensya na po sa sitwasyon nangyari nung araw po nung gabi po ng Webes. Nawa natin yan. Kaya lang talagang minsan hindi naman kasi limit. Bagamat mayroon po tayong Department of Energy, alam naman natin na privatize under EPIRA law. Lalo-talo nga yung pinagpistila na bakit hanggang ngayon hindi pa rin mawala-wala yung yung system loss charge, ASEC nasa batas. Tama po kayo. Kahit ano pong mga kalatas na ginawa natin, mga improvement po na ating isinusulong, nandun pa rin po yung mga system loss natin. Alright. ASEC, maraming salamat po. Ingat po kayo, sir. Thank you po sa pagbibigay muli ng pagkakataon sa amin. Salamat po. Maraming salamat din po sa inyo. Si